Magandang araw sa inyong lahat. Ang tatalakayin ko po ngayon ay tungkol sa panitika ng Timog Silangang Asya. Ang Timog Silangang Asya ay binubuo ng 11 bansa. Kabilang dito ay ang Pilipinas, Indonesia, Cambodia, Brunei, Myanmar, Vietnam, Laos, East Timor, Malaysia, Thailand at Singapore. Panitika ng Pilipinas. May iba't ibang uri ng panitikan ang Pilipinas. Ito ay mga alamat, kwentong bayan, epiko, salawikain, bugtong, mawiting bayan, sawikain. Ang panitikan ng Pilipinas ay pangunahing tumutukoy sa umiiral, umuunlad at namamayaning uri at anyo ng katutubong panitikan. Nakasama rin dito ang mga panitikang nilikha at ginawa ng mga Pilipinong nasa labas ng bansa. Dahil dito tinatawag ng panitikang Pilipino ang panitikan ng Pilipinas. Isa sa mga akda na nagmula sa bansang Pilipinas ay ang tunay na buhay ni Padre Dr. Jose Burgos. Ang tulang ito ay nagsasalaysay ng naging buhay ni Dr. Jose Burgos, Jacinto Zamora at Mariano Gomez, tatlong Pilipinong praile na hinatulan ng kamatayan ng mga Kastila noong 1872. Nais ng may akda na tularan ng mga mambabasa ang ipinakitang pagmamahal sa bayan ng mga pari. Ang sumunod na akda ay Ang Bayan Ko. Ang Bayan Ko ay isang tula na sinulat ni Jose Corazon de Jesus noong 1929. Nilapatan ng tunog ni Constanciano de Guzman at naging popular noong panahon ni Marcos dahil sa pagkikipaglaban para sa kalayaan. Mga ibang mandarigit na sinulat ni Amado V. Hernandez. Sumisimbolo ito sa hindi pagkakapantay-pantay ng tingin sa mga tao sa lipunan. Yan ang mga halimbawa ng panitikan sa Pilipinas. Ang sunod na tatalakayin ko ay ang panitikan ng Cambodia. Ang panitikan ng Cambodia ay katulad ng mga pambansang panitikan sa Timog Silangang Asya, may dalawang aspeto o antas, ang panitikang sinulat at panitikang pasalita. Ang sumunod na akda ng bansang Cambodia, ang The Honor of Rama, ay isang tula mula sa pinangunahan. Ang sumunod na akda ay ang Safat na isinulat ni Rimkin noong 1938, nalimbag sa Cambodia noong Enero 1942. Ito ang pinakaunang nobela mula sa Cambodia. Preya Ko, Preya Keyo. Ito ay isang sikat na akda patungkol sa dalawang magkapatid na ipinanganak sa Cambodia. Ang nakakatandang kapatid ay nangalang Preya Ko at ang nakababata na kapatid ay nangalang Preya Keyo. Ngayon nga ay pag-usapan naman natin ang panitikan ng bansang Singapore. Ang panitikan ng bansang Singapore ay malawak. Ang mga akda ng panitikan ng bansang Singapore ay gumagamit ng mga paunahing wika ng bansa, English, Malay Standard Mandarin at Tamil. Kahit na ang panitikan nito ay gumagamit ng maraming wika, ito pa rin ay may sariling pagkakakilanlan dahil sinasalamin nito ang lipunan at kultura ng Singapore. Isa sa mga akda mula sa Singapore ay pinamagatang Kung Mangarap Ka ng matagal na isinulat ng isang Singaporean na si Goh Po Seng. Ang nobelang ito ang sinasabing pinakaunang nobelang isinulat ng tanyag na si Goh Po Seng. Ang sumunod na akda mula sa Singapore ay Ang Pag-ibig. Ito ay tungkol kay Frankie Liu na umibig ng tunay at totoo. Ang sumunod na akda mula sa Singapore ay Pinamagatang Ang Ama na isinulat ni Mauro R. Avena. Ito ay patungkol sa masamang pag-uugali ng isang ama at ang pagsisisi niya sa bandang huli dahil sa pagkawala ng kanyang anak. At yun po ang mga iba't ibang panitikan sa Timog Silangang Asya. Sana po ay inyong nagustuhan at maraming salamat sa pagkikinig.